Magandang araw po sa inyong lahat. Pahiram ng ilang minuto ng inyong oras. Para sa ating espesyal na episode ngayong araw, ating aalamin ang istorya ng pagmamahalan at kilig moments. Ako po, si Lovely Faith Lorna R. Aguilar. At ako naman po, si Angel May Reyes. Excited na kaming marinig ang mga kwento mula sa aming guest ngayong umaga. Kaya naman, for our special episode today, 5 Kilig Kwento ng Pag-ibig. Let's welcome our guest for today, Mrs. Marisol N. Signo. Hi, ladies. Hello po. Thank you po sa pagpaunlak sa aming imbita, and we are excited po na mas makilala ka ng mabuti, and para, syempre po, para malaman ang iyong love story. So, thank you din kasi napili niyo yung story ko para i-share. Naku, siguradong maraming titigigin at magpapasalaw sa ating interview. Yan, let's proceed po. Syempre, sa ating pinakaunang katanungan. Paano po ninyo unang nakilala ang inyong asawa? Actually, yung husband ko, siya ay pamangkin ng brother-in-law ko. Yung brother-in-law ko, asawa yun ng panganay namin kapatid. So, bata pa lang, kilala na niya ako, nakikita na niya ako nung pumupunta-punta pa lang dito sa lugar natin dahil taga Maynila siya eh. At 8 years ang gap namin. So, medyo hinintay niya lang talaga akong lumaki. Tapos, way back 2020, nag-friend request siya sa akin. Ay, nagkausap kami. That time, may boyfriend ako. Tapos nag-open ako sa kanya kasi yung huling boyfriend ko bago siya, hindi siya okay sa family ko. Kaya nag-open ako sa kanya. Nag-advise siya sa akin ng pwede gawin. Tapos nag-joke siya na, what if siya ang ipakilala kong fiancé? Tapos, mahaba pa ang usapan namin, pero nomalis. Tapos hanggang sa, nag-break kami nung, yung boyfriend kong ayaw dito sa amin. Tapos yun, nag-umpisa na siya na magparamdam. Pero parang nung nagkakalabuan na kami nung ex ko, parang paparamdam na rin yung husband ko. Na kaya siya wag ako magpapaligaw kung halimbawa, nag-break kami. May mga ganun siyang pahiwati. Pero sa akin wala dahil seaman yun eh. Eh sa isip ko, pag seaman, parang kung sino-sino ng babae. Kaya sabi ko, patunayan mo na lang sa akin kung nakarating ka na dito sa bansa. Ang ginawa niya, minessage pala niya lahat ng kapatid ko, pati ang nanay ko, na pag uwi niya, manliligaw siya sa akin. Pero wala akong alam. Pero ayaw ko sa kanya dahil age gap. Ang age gap namin, 8 years. Ayoko. Ang inaano ko, gusto ko 1 year lang ang tanda sa akin. Pero ayun, doon nag-umpisa na parang hindi ko masasabi kung paano kami nagkakilala dahil ang tingin ko sa kanya kahit hindi ko siya nakakausap, matagal ko na siya kakilala. Parang gano'n agad kapanatag ang loob ko sa kanya. Ayun. At ano naman po ang inyong nagustuhan sa kanya? Sense of humor niya. Yung sense of humor niya, hindi ko... Parang, alam mo yung best friend na lalaki. Na yung titigan niyo palang, nagagets niyo ng isa't isa, ganun kami. Lalo pag magkasama kami ng bawa. Hindi ko, alas stress. Titigan niya ng ganyan, alas stress. Alam na niya, bawa nakakita akong babae malaki to. Joke na. Ganun kami dalawa. Oh, basta yung sense of humor niya, maano yun, nagmamatch ang ano namin. Ang sense of humor namin. Paano po siya nag-propose? Parang ako yata, hindi, joke lang. May event kami nun sa office. Tapos, sinundo niya ako. Parang sa parking nangyari. Ang pangit ng ano na, hindi naman pangit, pero ang ina-expect ko, dahil ma-surprise yung husband ko eh, ina-expect ko sa kanya yung bonggang proposal. Pero nun kasi, parang nagluluksa kami dun sa bayo ko. Kaya hindi niya nagawa yung gusto niyang proposal dapat sa harap ng family ko. Kaya ang ginawa niya nun, bago kami uwi kami dito nun. Ibitbit namin yung mga, basta may event sa office. Tapos ang ginawa niya, pinapasok niya ako sa loob ng sasakyan. Ako naman nag-aayos ng mga pinamili ko sa, ewan ko mga pinamili ko. Nagpatugtog ng malakas. Ako naman ang lakas naman ng tugtog mo. Tapos pagharap ko, nakaganyan, tawa ko ng tawa. Sabi ko, hindi ko naman sasagot ko, pero sige. Tapos sabi ko, tanungin mo na ako. Kaya naman sinasabi ko sa kanya, tapos tinanong na niya ako. Ayun,
Tapos habang nagdadrive siya papunta kami dito. Oh, bagay sa kamay. Ganyan ako ng ganyan. O, ganun na kami pag magkasama kami. Ayun. Ganun siya nag-propose sa akin. Pero, ang saya. Parang hindi pa rin nagsisingkin sa akin na engaged na kami. Tapos pag nung umuwi kami dito, hindi ko sinasabi na kagad yung sing-sing nakaikot yan. Baka nga makita. Pero alam na pala nung kapatid ko, ni Rhea. Alam na pala niya na magpupropose sa akin. Ano po yung naramdaman niyo nung moment na yun? Masaya. Masaya ako nung hindi ko, hanggang ngayon parang hindi ako sure kung anong nararamdaman. Basta masaya ako na nagulat. Pero, alam mo yung nag-oo ka sa kanya nang hindi naman ako dahil nadala lang ako sa emotion ko. Nag-oo ako sa kanya kasi sigurado ako sa kanya. Dahil pag pala tamang tao na yung para sa'yo, kapag kahit gaano ka bigat o kadami ang problema mo, pagkasama mo siya, magaan ang lahat. Ganun. May it means po, bago po siya mag-propose, nagpaalam po siya sa family niya. Hindi ako okay kung nagpaalam siya. Parang hindi auto. Dahil ang kaibahan ng lalaking probinsyano at yung lalaking laki sa Maynila. Pag sa Maynila, parang hindi sila aware na magpapaan pa sa parents. O depende rin siguro sa lalaki. Pero sa pagkakakalala ko sa husband ko, dahil ganun yung kinalakihan niya, parang hindi siya nagpaalam sa parents ko. Dahil ang parents ko naman, parang palagay na rin ang loob nila doon sa husband ko. Dahil since ang tito niya ay manugang na nila, parang panatag na sila na mabait. Kaya hindi na, parang okay na din. And since po ang husband nyo is seaman, ano po yung sekreto para mapatagal yung relationship nyo even though malayo kayo sa isa't isa? Lagi lang ako nagtitiwala sa kanya. Kasi kapag halimbawa, nawala yung tiwala mo o lagi kang may doubt, wala kang peace of mind. Lagi ka lang mag-overthink. Sa sitwasyon ko, hindi mo talaga maiiwasan na hindi ka dadaanan ng araw na mag-iisip ka. Laging mag-iisip at mag-iisip ka kahit alam mo walang ginagawa. Minsan ang kalaban mo na yung sarili mo. Halimbawa, may mga araw naman na wala talaga signal sa barko o kaya sobrang busy. Mag-iisip na ako mag-ano na ako. Bubuksan ko na yung messenger niya. Basta sa social media niya mag-ahanap ako kung baka may makita. Pero awa naman ng Diyos wala. Kaya sabi ko, titiwala na lang ako. Tsaka yung communication. Pero yun nga, medyo nahihirapan din kami kapag halimbawa walang signal o kaya busy. Ano po yung pinakamalaking pagsubok sa relasyon niyo at ano po yung sikreto niyo para malagpasan to? Problema. Isa-isayin ko. Yun, bilang seaman's wife, sa akin, pinakamalaking problema, pinakamalaki na yun, yung distansya. Dahil simula pa lang nung naging mag-girlfriend-boyfriend kami, yun ang laging struggle ko. Kahit ang dalaga pa lang ako, lagi na lang ako naghihintay. Mahirap laging naghihintay. Parang kung kailan mo lagi hinihintay, lalong tumatagal yung araw. Tsaka nung na-hospital yung baby ko. Kasi bilang first time mom, in-expect ko paglabas namin ng hospital kasama ko na yung baby ko. Pero nagka-problema siya. Mataas yung bilirubin. Kaya naiwan siya doon for 10 days. So kami mag-asawa, pupunta lang kami doon para magbigay ng gatas ko. Nagpapampa ko nun. Iiwan ko lang yun doon. Hindi namin siya nakakasama. Pero mag-overthink ka dahil tatawag sa akin ang nurse. Kailangan po ganito, may gagawin naman. Pero awa naman ng Diyos. Malagpasan din namin yun. Ngayon, okay na. Bilang isang ina, bilang isang asawa ko, ano po yung natutunan nyo sa experience nyo na yun? Natutunan ko doon yung faith. Dapat talaga may faith ka sa Panginoon. Dahil nung parang kahit nandyan ang husband ko, parang hindi ko makuha yung lakas na dapat meron ako. Pero syempre malaking bagay pa rin naman talaga na nandyan yung husband mo. Pero nung talaga ang Diyos, nag-pray ako sa kanya. Sabi ko, Lord, kung para sa amin talaga siya, huwag mong kukuhanin. Basta yung mga gano'n, yun, faith. Kung babalik kayo sa panahon nung bago kayo ikasal, ano ang ipapayo niyo sa sarili niyo? Anong payong ibigay ko sa sarili ko? Siguro, mag-travel muna. Mag-travel ka muna na mag-travel bago ka mag-settle. Kasi ako, palibasa galing din akong probinsya. Hindi naman ako yung literal na, yung
gagala. Gumalaman ako, ang kasama ko pa rin mga kaibigan. Yung mga kaibigan ko dito sa probinsya, hindi yung mga kaibigan ko sa Maynila. Yun, nagkaasawa na ako na hindi ko talaga nagawa yung gala-gala kung saan. Lalo trabaho bahay lang ako. Yun, more travel sana. And ano lang po yung qualities na meron yung asawa niya na hindi niya talaga matatagpuan sa iba? Meron ba? Siguro yung yung sobrang hindi yata nauubos ang pasensya lang sa akin. Pasensya at pangunawa. Hindi siya yung kagaya ng, sorry ha, yung ex ko na nakapagsalita lang ako ng ganito. Magka-clash na kagad kami. Pero yung asawa ko, kahit yata araw-araw akong mang-away, hindi na maubos yung pasensya niya sa akin. Lagi nilang, inahayaan niya lang ako. Hindi niya ako pinapatulan. Hindi ko yun. Hindi na sinasabi niya sa akin. Siguro naman napupuno din siya sa akin. Sinasabi niya sa akin, alam mo ito, kung ibang lalaki na pangasawa mo, baka lagi kayo nag-aaway, kawawa ka, baka pinatulan ka na. So, yun ang isang ina-admire ko sa kanya, yung ganung ugali niya sa akin. Paano niyo po ipinapakita yung pagmamahal niyo sa kanya kahit na magkalayo kayo? Away. Kung totoo, pag nasa barko yan, ganun ang ugali ko, parang walang araw na hindi ko siya inaaway. Hindi naman siya nagsasawa. Pero syempre, yun, parang inaano ko lang na kahit wala naman talagang dahilan, naiinis ako sa kanya. Inaaway ko siya para mas sumaba yung oras ng pag-uusap namin. Tapos sa pag-uusap namin, ng pag-aaway namin. Yun, mag-uusap na kami ng yung gusto ko na sabihin talaga sa kanya na namimiss ko siya. Hindi kasi ako showy. Sabi sa kanya, I love you, pero hindi ako. Ganoon lang ako. Pero kapag naman nasa mood ako, nagsabi naman ako, pero hindi niya kagaya na halos araw-araw, gada video call bago i-end yung call, magsasabi na I love you, ako hindi. Mas gusto ko kasing naririnig galing sa kanya, kaysa ako yung magsasabi. Pero yun nga, yung away ang way ko na pagpapakita sa kanya na mahal ko siya. Sabi ko nga sa kanya, kapag hindi na kita inaway, ibig sabihin hindi na kita mahal. Kung nagpapapansin lang kasi kaya kita inaway. Yan, okay. Thank you po sa nakaka-inspire na love story. And let's proceed po sa ating fast talk. So, yes or no po? Pogi ang asawa ko. Yes. Una pong regalo mula sa asawa mo. Chinelas. Sweetest text o mensahe po niya na hindi mo malilimutan. Ako palagi ang kakampi mo. Mas gusto mo ba mag-date sa bahay o sa labas? Sa bahay. Kung may mini vacation, saan niyo gustong pumunta? Boracay. Sino po ang una na call? Siya. Kung may pinaka-kakaibang bagay na ginawa niya para sa'yo, ano po yun? Wala akong maisip. Pass. Hug or kiss? Kiss. First impression niyo po sa kanya? Bait. Absent Bicep. Bicep. Lights on, lights off. Lights off. Chocolate or happiness? Happiness. Laughing together or deep heart-to-heart talk? Laughing together. Morning coffee together or evening tea together? Morning coffee together. I love you or I miss you? I love you. Unang nagsasorry kapag mag-aaway kayo. Siya. Kung may isa pong bagay na pwede mong baguhin sa relasyon ninyo, ano po yan at why? Yung past. Sa mga ex niya. Kasi kahit wala pa ako that time sa buhay niya, parang pag mahilig kasi ako magbasa. Yun yung siguro ang toxic ko sa part niya, pero mahilig ako magbasa. Pag nakikita ko kung paano niya suyuin or paano siya makipag-usap sa mga ex niya, masakit pa rin sa akin. Kaya gusto ko yun ang baguhin. Isa pong bagay na pwede mong baguhin sa relasyon ninyo, ano po yun and why? Siguro yung past niya, sa mga ex niya. Kasi kahit wala pa ako that time sa buhay niya, parang pag mahilig kasi ako magbasa. Yun yung siguro ang toxic ko sa part niya, pero mahilig ako magbasa. Pag nakikita ko kung paano niya suyuin or paano siya makipag-usap sa mga ex niya, masakit pa rin sa akin. Kaya gusto ko yun ang baguhin. Yung past niya. Nagalit ako sa mga ex niya hanggang ngayon. Yan. So, thank you po sa nakaka-inspire na love story sa inyong kwento at sa pagpatunay na ang pagmamahal ay hindi lang
puro kilig, kundi ang pagtitiis, even though napakadaming challenges sa buhay mag-asawa. So yan po, salamat po sa pagpapatunay na ang pagmamahalan ay isang magandang bagay. Thank you, Jen. Yan sa ating episode ngayong araw, 5 kilig kwento ng pag-ibig. Isang patunay na gaano man ang distansya, kilometro na naghihiwalay sa inyong dalawa. Ang tunay na pag-ibig na nanatili ay maaabot ka. Pag-ibig na may saya, may lungkot, may pagsubok, ngunit nananatili. Patunay na anuman ang inyong pinagdaanan, ang pagmamahal niyo sa isa't isa ay hindi basta-basta napapatili. Once again, I am Lovely Faith Lorna Aragonan, And I'm Angel May O. Reyes. at ito ang Feb Kilig Kwento ng Pag-ibig.